Sa NBA at sa lahat ng professional na sports, may sapat ng dahilan para ibigay mo ang lahat at itulak ang sarili mo sa pinakamahusay na kaya mo. Pero kapag nasa contract year ka, lalo pang tumitindi ang drive ng mga players. Madalas, makikita natin na nagkaroon sila ng pinakamagandang taon sa kanilang career sa huling taon ng kasalukuyang kontrata nila. At kahit na tinatanggi nila sa labas na ang malaking pera sa susunod na kontrata ang tunay na dahilan, alam naman natin na gusto nilang makakuha ng isa pang malaking payday. Sa kabilang banda naman, may ilang players din sa huling taon ng kontrata na inaasahang maglalaro ng maganda para makakuha ng malaking extension, pero nabigo sila dahil lumala pa ang laro nila sa season na yon. At iyon ang topic natin ngayon. Pag-uusapan natin ang 5 upcoming free agents para sa off-season ng 2026 na talagang fumbled the bag ng malaki ngayong season. Ang unang upcoming free agent na pag-uusapan natin na fumbled the bag ngayon ay si Jonathan Kuminga ng Atlanta Hawks. Si Kuminga ay nagkaroon ng wild ride, hindi lang sa buong career niya, kundi lalo na sa nakaraang taon. Noong nakaraang off-season, nasa katulad din siyang sitwasyon, restricted free agent siya at gusto niyang hingin ang malaking kontrata dahil sa tingin niya mas magaling siya kaysa sa ipinakita niya sa Golden State. Marami siyang promising moments kung saan iniisip mong pwede siyang maging star, pero sa susunod na linggo, nasa dulo na naman siya ng bench sa doghouse ni Coach Steve Kerr. Noong nakaraang tag-init, pumirma siya ng deal na humigit kumulang $24 million kada taon sa loob ng 2 taon. Pero ang pangalawang taon ay team option. Ibig sabihin, happy medium ito para bigyan siya ng magandang bayad sa taong ito habang pwede pa rin siyang patunayan para sa pangalawang taon o mas malaking extension. Pero sa halip na ganoon, lumala pa ang laro niya. Nagsimula siya sa starting lineup ng Golden State, malinaw na gustong gumana ng team sa kanya. Pero hindi pa lumipas ang 1 buwan, wala na siya sa rotation ng team. Bumaba ang scoring niya sa 12 points per game mula sa 16 points noong nakaraang taon. Hindi pa rin maayos ang jumper niya at mas madalas siyang mag-turnover na nagpapakita na ramdam niya ang pressure ng kontrata dahil parang pinipilit niya ang mga bagay. Sa depensa, magulo pa rin siya sa maliliit na bagay na nakakainis kay Steve Kerr. Kaya ibinenta siya ng Golden State sa Atlanta dahil halata ng kailangan na nilang maghiwalay. Simula nang dumating sa Atlanta, medyo bumuti ang laro niya, pero dahil sa knee injury, pasok-pasok siya at hindi niya makuha ang tamang ritmo. Malapit na ang playoffs at kahit pwede pa siyang magpakita ng malakas sa postseason, mas malamang na kailangan niyang tanggapin ang mas maliit na kontrata kaysa sa gusto niyang hingin. Ang susunod na upcoming free agent na fumbled the bag ngayong season ay si Quentin Grimes ng Philadelphia 76ers. Si Grimes, kawili-wili, ay nasa katulad na sitwasyon kay Kuminga noong nakaraang tag-init. Restricted free agent din siya at ayon sa balita, gusto niya ng kontrata na $25 hanggang $30 million kada taon. Si Grimes ay nagpalipat-lipat na sa maikling career niya, mula Knicks, Pistons, Mavericks hanggang 76ers bago matapos ang rookie contract na niya. Ibinenta siya sa Philly noong nakaraang trade deadline at pagdating doon, sumabog ang laro niya, naglaro siya ng pinakamaganda sa buhay niya na nagbigay ng magandang momentum para sa contract negotiations. Pagkatapos ng trade, nag-average siya ng efficient 22 points, 5 rebounds at 5 assists per game na nagpapakita na pwede siyang maging isa sa pinakamagaling na 2 guards kapag binigyan ng chance. Pero ang pag-angat na iyon ay nangyari noong season
na halos tapos na ang 76ers dahil sa tanking nila dahil sa injuries nina Joel Embiid, Paul George at Tyrese Maxey. Kaya nakakuha si Grimes ng maraming on-ball reps na hindi niya nakukuha noon. At sa tingin ngayon, hindi naman realistic ang ganong usage para kay Quentin Grimes. Hindi nila binigyan ng $25 million kada taon ng Sixers o ibang teams, kaya pumirma siya ng 1-year qualifying offer na $8 million at pumasok sa Prove It year. Sa halip na patunayan ito, mas lumala pa ang shooting niya kaysa dati. Ang tamang role niya ay bilang sixth man na papasok at magbabanta sa depensa gamit ang three-point shot niya at makaka-attack sa rim. Hindi siya magaling na point guard, kaya kailangan niyang maging deadly shooter para makuha ang pera na gusto niya. Ngayong season, 33% lang siya sa 3, na mas mababa sa average. Mukhang hindi komportable siya sa secondary role. At sa totoo lang, iyon ang pinakabagay sa kanya dahil hindi siya sapat na maging main scorer sa winning team. Isang 13-point scorer na hindi lead guard ay hindi sulit sa $100 million. At mas lalong lumala ang performance niya habang tumatagal ang season. Ang susunod na upcoming free agent na fumbled the bag ng malaki ngayong season ay si Cam Thomas, dating Brooklyn Nets at Milwaukee Bucks. Ang aral dito sa video ay lahat ng restricted free agents na nagdemand ng malaking pera noong nakaraang tag-init at nabigo ay lumala ang laro nila ngayon at kailangan nilang tanggapin ang mas maliit na kontrata. Si Cam Thomas noong simula ng nakaraang off-season, katulad ni Grimes, gusto rin niya ng $25 million kada taon. Hindi convinced ang Nets na panatilihin siya ng matagal, kaya hindi nila binigay iyon. Walang ibang team na nag-offer din ng ganoon. Nagtagal ang usapan hanggang huli ng Setyembre bago siya pumayag na bumalik sa Nets sa 1-year qualifying offer na $6 million. Isa pang prove-it deal. Ang bagay kay Cam Thomas ay walang nagtatanong sa kakayahan niyang mag-score. Isa siya sa pinakamagaling na pure scorer. Ang tanong ay sa ibang aspeto ng laro. Siya ay ball hog na walang playmaking, sobrang dribble out. Kontrolado ang bola. Marami siyang kinukuha na bad shots. At mas masama, isa siya sa pinakamahina sa perimeter defense sa buong liga. Talagang pangit ang Nets ngayon. Pangatlo sa pinakamahina sa NBA. At mas masahol pa ang stats kapag siya ang nasa court. Noong nakaraang taon, 24 points per game siya. Ngayon, 15 points na lang. Sa huli, si Cam Thomas ang perpektong halimbawa kung paano lumalayo ang liga sa tweener guards na hindi marunong mag-defend o mag-playmake. Kailangan niyang maging efficient pero hindi siya naging ganoon. 39% lang sa field at 32% sa 3. Kaya nagdesisyon ang Nets na wala siya sa future plans at nirelease siya. Pinirmahan siya ng Milwaukee Bucks ng mura. Sa pangalawang laro niya sa Bucks, nag-drop siya ng 35 points. Pero isang buwan pagkatapos, nirelease na naman siya. 2 beses siyang na-waive sa isang season. Kung gusto ni Thomas na magkaroon pa ng NBA career, kailangan niyang baguhin ang paglalaro niya. Pero mukhang hindi siya handang gawin iyon. Matagal nang alam ang weaknesses niya. Kapag hindi siya binibigyan ng freedom sa isang losing team, hindi siya nakakatulong sa isang contender. Posibleng mapunta siya sa overseas o sa minimum contract na lang. Ang susunod na upcoming free agent na fumbled the bag ngayong season ay si Lu Dort ng Oklahoma City Thunder. Si Dort ang pinakamatagal na kasama sa Thunder at naging puso ng team. Pero ang susunod na off-season ay malaki para sa future ng team dahil masikip na ang pera
pagkatapos ng malalaking extensions nina Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren at Jalen Williams. Hindi na nila kayang panatilihin lahat. At si Lu Dort na may team option sa susunod na taon ay posibleng isa sa pagtitipid. Naging NBA player si Dort bilang undrafted dahil sa walang tigil na effort, aggressiveness at physicality sa depensa. Naging lockdown defender sa wing. Sa paglipas ng panahon, naging maayos din siya sa 3-point shooting, 41% noong nakaraang taon. Perfect 3 and D player. Pero ngayong season, lumalala ang laro niya at mas nagiging expendable. Mas masama ang shooting niya kaysa dati, 8 points per game lang, 38% sa field at 34% sa 3. Marami na ring guards sa Thunder, kaya malamang na hindi nila ibabayad ang $18 million sa kanya habang nasa luxury tax na sila. May market pa rin si Dort bilang defender na may championship experience pero one-dimensional siya sa offense. Sa labas ng sistema ng Thunder, may duda sa kanya lalo na sa shooting na hindi naging problema noong nakaraang taon. At sa wakas, ang huling upcoming free agent na fumbled the bag ngayong season ay si Anthony Simons ng Chicago Bulls. Nagsimula si Simons sa Boston Celtics na ibinenta doon noong nakaraang tag-init para laruin ang huling taon ng kontrata bilang tryout kung bagay siya ng matagal. Ibinenta siya dahil sa trade ni Drew Holiday at inakala ng Celtics na magiging rebuild year dahil walang Jason Tatum. Pero hindi nila alam na kaya pa rin ng core na manalo kahit wala si Tatum. May ilang season na si Simons na nag-average ng mahigit 20 points, career high 22.6 noong 2024. Isa siya sa mga pinakakomportable sa maraming 3-point attempts, hindi bababa sa 8 threes kada laro sa nakaraang 4 na taon na may 38% shooting. Pero sa rebuilding Trailblazers, siya noon. Nang maging maganda ang Celtics, chance niya na ipakita ang laro sa winning team, pero hindi naging espesyal. Sixth man siya, papasok, at magtatapon ng maraming threes, pero bumaba ang production niya sa 14 points per game. Paulit-ulit na trend, isa na naman siyang undersized combo guard na walang natural playmaking para maging tuna. In na point guard, ang main skill ay scoring pero mahina sa depensa. Nawawala na ang ganitong tipo sa modern NBA. At ang Celtics ayaw nila ng mahinang defenders. Kaya ibinenta siya sa trade deadline papunta sa Chicago Bulls, kung saan nag-coast na lang siya hanggang katapusan dahil wala ng pressure ng contender. Ngayon, papasok siya sa free agency mula sa isa sa pinakamasamang season niya at posibleng tingnan na lang bilang mid-level exception player na may empty numbers.